Inireklamo po ni Mang Amado ang kanyang panganay na babae na si Lea dahil nga daw madalas itong nakikipagkita kay Marlon sa labas. Gaano katotoo yon, Marlon? Na isa yon sa mga kinasasama rin ng loob ni Mang Amado kasi parang sumasama ang loob niya na nakikitang parang lumalabas madalas kayong nasa labas ni Lea at lumalabas na sa kalsada ka ng liligaw. Then yung, naligo po ako sa kanya sa labas. Pero yung sinabi, yung pinagpaalam po namin na pwede pumasok ako sa bahay nila. Pumapasok po ako. No. Pinapansin, kinagalit po niya kasi bawal daw po kami magkatabi. Bawal po, nagagalit po siya. Kinukwento po niya sana, ayaw niya magkatabi kami. Gusto niya malayo agwat namin. Oo. Mag-uusap kami, mga ganyang kalayo, mag-uusap kami. Ganun, ay lagi sinasabi niya sa akin. Tuwing darating po siya, pinalalayo niya ako, lumayo ka kasi nagagalit sa tatay. Ayun ang sabi niya sa akin lagi. Kaya yun, tuwing pupunta ako sa kanya, lumalayo ang konti. Kasi, Sumusunod ka naman, lumalayo ka naman. Sumusunod daw dahil ayaw ko po masaktan eh. Ayaw mong masaktan ni Mang Amado si Lea. Opo. Okay. Pero pumayag kang masaktan ng iba. Di ako pumayag, kaya nga hinatakot eh. Hinatakot po yan, Kinatak. dalawang tao po nakalabang ko. Ako nakapalo. Ay, si Toto na nagsalita na tumakbo kayo, iniwanan nyo. Si Tuto ang tumakbo, si Tuto ang tumakbo. Tumakbo si Tuto. Si Tuto ang Baliktad, tumakbo. ikaw ang baliktad eh. Sandali lang, Mang Amado. Sandali po. Huwag po natin daanin. Pinagtulungan niyo sa bahay. Ay, sandali lang po, Mang Amado. Hindi po nakukuha sa init ng ulo ang problemang Baliktarin pa ito. ako. Ako ang nag-ano, ma'am. Hindi po, Siya ang nag-ano maging sa bukas bahay. po sana ang ating isipan na tanggapin ang katotohanan kung ano po talaga ang nangyari. Marlon, balikan lang natin itong problema ninyong dalawa ni Lea. Kanina, bago pa namin tawagin ang iyong ama, ang nanay ni Lea, nakapagsalita na si Lea at sinabi niyang, oo, may namamagitan ng relasyon sa inyong dalawa. Gaano na kayo katagal na may relasyon? 2 years po. 2 taon na. 2 taon na po kami. Anong intensyon mo kay Lea, Marlon? Gusto ko po talaga siyang makasama. Siya po talagang makasama. Siya lang po talaga gusto makasama. Wala nang iba. Tsaka gusto kong pagpaalam sa magulang niya na sana Mang Amado, nagsasalita pa lang, ganun na kayo. Nagpapaliwanag pa lang, may sasabihin po si Marlon. Pakinggan natin. O, Marlon. Tay, Sabi ni Mang Amado, tay-tay ka. Patay tayo dyan. Pakinggan niyo po muna. Marlon, sige. hinihingi ko naman po yung kamay ng anak ninyo eh. Kasi sana po payagan niyo po kami. Hayaan niyo lang po kami. Ayan. Ano ba ang gusto mong sabihin? Sana hayaan niyo maging malaya si Lea. Hayaan niyo siya ang magdesisyon nung para sa kanya. Kung sino talagang gusto niya. Mismo ako po pupunta sa bahay nila para talagang mag-ano sa kanya, makiusap. Ako na ho lalapit sa kanila para makiusap sa kanya. Kung sa akin lang, gusto ko po kasi hayaan niya ako. Kasi hindi na po ako bata eh. May isip naman po ako, hindi naman ako para tumulad sa mga kabataan sa amin na nagugulat na lang sila, nabuntis na walang ama. Hindi naman ako para tumulad doon kasi tayo, kung gusto ko tayo noon pa. Gusto ko lamang tanungin si Marlon para sa ikapapanatag din ng kalooban ni Mang Amado, hanggang saan mo kayang bigyan ng respeto si Lea? Hanggat kaya ko po siyang atan po. Hanggang sa nabibigyan ko siya magandang kinabukasan. Maipapangako mo ba kay Mang Amado na hanggat hindi kayo nagsasama at hanggat hindi kayo kasal, Ay papangako ko po na iingatan ko po siya. Di ko po siya gagalawin. Gagalawin ko po ang pagkababae niya hanggat di pa kami kasal. Napangako ko po sa inyo yun. dahil alam mo naman siguro, Marlon, na sa panahon ngayon, bibihira ang ganyang klaseng binata at ganyang klaseng dalaga. At para po mas matulungan na maliwanagan po ang isipan ng ating mga bisita, lalo na po si Mang Amado, para naman po maging malambot ang kanyang puso't damdamin,
mas makakabuti pa sigurong ipakausap na po natin sila ng personal sa ating pong trio tagapayo. Ano ang nilalaman ng puso ng iyong anak na sila ay dapat ay respeto mo rin sa hanggat nire-respeto ka. Sa tingin ko naman nakikita ko naman na maayos naman ang layunin at hangarin ni Marlon, di ba? Sa ginawa pong counseling sa inyo ng ating trio tagapayo, sana po kahit papano naliwanagan po ang inyong mga isipan at lumambot ang inyong mga puso't damdamin. Meron pa rin po silang nais na sabihin sa inyo. Unahin ko lamang po si Attorney Acosta. Kay Mga Mado, ang iyong anak na si Lea, nasa hustong gulang naman na po, no? At sana naman, ang hinihingi lang niya yata yung basbas nyo na tanggapin yung kanilang kalagayan ngayon ni Marlon na sila ay mag-boyfriend, mag-girlfriend niya. Mga Mado, may kasabihan nga po tayo, ang dalawang nag-iibigan sabi nga raw sagkahan mo man yan ng sibat hindi pwede di po ba? Hahamakin ang lahat. Sabi nga po makamtan ka lamang. Marami pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Wala naman po kasi silang gustong asamin kung hindi ang sila ay magnobe lang at kayo ay makaunawa doon. Hindi na po 4 na taong gulang si Lea, 21 anyos na po. Kaya dapat din po ang trato niyo sa kanya ay 21 anyos at hindi po batang maliit. Yun lang po. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sonny? Mga Mado, wala kang karapatan na sikilin ang pagmamahal ng iyong anak na si Lea. Nasa wastong gulang na siya, di ba? Libre ang pagmamahal. Bigay at kaloob ng Diyos yan na hindi po dapat pigilan o pwersa. Kaya dapat ay bigyan mo ng respeto, bigyan mo ng malayang pag-unawa ang pagmamahalan nila Marlon at ni Lea. At kayo naman, Marlon at Lea, pinakita nyo kay ng amado at sa kanyang asawa na may wagas kayong pagmamahalan. Kaya ipaghanda po ito at iharap mo si Lea Marlon sa simbahan kung totoo ba ang iyong pagmamahal sa kanya.